Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan ay napaka-simple lang po. Pero pag ito ay ginagawa mo, di mo alam, ay talagang disaster po mangyayari sa ating maalagang mga manok po. Itong tinatawag natin mga kaibigan na change feeding po. Kasi itong change feeding mga kaibigan, lalo na itong week old up to 1 month, ay mahirap yun mga kaibigan pag wala kang alam dito mga kaibigan. Kasi po, ang umpisa niyan, at alam naman natin lahat yan, ay stag booster, baby stag booster ang pinakain natin. Kadalasan talaga yan. Adi, lahat talaga. Baby stag booster. Tapos, pagdating nila ng 1 month, magdipat kayo. Tapos, biglan yung bigyan ng mga stag developer. Naku, masira yung bituka ng ating masisiw dyan, mga kaibigan. Lalo na sa mga biglaan, pag-change. Kasi ang gawin nyo dyan, mga kaibigan, 1 week before mag-change kayo, pagbigay nyo na ng normal na pagkain nilang stag booster, haluan mo yan ng medyo kunting yung gamitin nyo sa pag-change feeding nyo, mga kaibigan. Ikalahati nyo kalahati, kundi bigyan nyo muna ng medyo kaunting bigyan mo ng mga 5% yung ang kadalasan naman ay stag developer. Ang iba naman yung ginagamit, integrato. Bigyan mo ng kunti, haluan mo ng kunti para medyo maanuhan nila mga kaibigan, yung mabahuan nila yung bagong ini-introduce mo na pagkain po. Hindi yung biglaan mga kaibigan, pagdating ng 1 month, bigla mong i-change ng integrato. May tendency po mga kaibigan, ang manok natin dyan na hindi matunawan. Kasi yung mga manok na hindi matunawan, para mag-complete mga kaibigan, pumapasok yung medyo halak, yung mga sipon, ganun po. Kaya sa atin, para maiwasan natin yon, bago natin yan i-change feeding po, haluan muna natin yung kung ano man yung ipalit mo na pagkain po, katulad ng booster, baby stag booster. Ang ipalit mo dyan ay integrato or stag developer. Depende na lang sa inyo mga kaibigan, pero dapat yan, mga 1 week before mo palitan yan, haluan mo ng kunting yung ipalit mong pagkain mga kaibigan. Example, integrato, baby stag booster, haluan mo ng kunting stag developer or baby or integrato. Ganon, para hindi mabigla yung isang manok po. Kasi pagkatapos niyang medyo masanay ni siya mga kaibigan, doon mo na sila ipasok yung talagang whole na pagkain mga kaibigan na pang pang yung i-change mo na talaga mga kaibigan. Kasi yung manok mga kaibigan, pag medyo mabigla yung manok mga kaibigan na hindi sila matunawan po, peligro yun mga kaibigan. Kasi kahit nitong mga malalaki mga kaibigan, katulad nung binili sa akin mga kaibigan, yung ipuan ng golden boy natin, ina-out natin, nagreklamo yung nakabili na hindi daw natunawan. Kasi mga kaibigan, pagdating doon, ang kinakain doon mga kaibigan, ako kasi pag may mga lahat naman, pinapakain natin ng GMP3, yung mga stag, sinali ko na yung mga inahin doon mga kaibigan. Mayroon man pang-breeding, yung GMP4, pero hindi na po. Para lahat na po, hindi na tayo malito pa dyan mga kaibigan. Kinakain ko na ng GMP3 na medyo tuyo mga kaibigan, wala po, hindi ho. Pagdating doon sa kanila mga kaibigan, pinakain niya ng binasa na integrato po. Doon na mga kaibigan, hindi na tunawan yung isang manok. Tapos pinakain pa niya ng yung corn grits, o pwede naman yung stone grits. Kasi yung mga manok na hindi na tunawan mga kaibigan, bigyan mo ng corn grits o stone grits ba, mas lalong di matunawan yun mga kaibigan. Kasi yun butil-butil yun mga kaibigan. Kasi yun ang ginagamit yung corn grits at saka itong stone grits. Ginagamit yan mga kaibigan para sa pagbilis ng pagtunaw ng pagkain po. Yung iba dyan, bumibili sila ng stone grits. Iitsa lang yun sa kasi maliit na bato mga kaibigan, at saka yung maliit na crack corn po. Yun ang proseso para mabilis matunawan yung manok. Hindi yung pag hindi matunawan, yun ang ibigay. Mas lalong disaster yun mga kaibigan. Magbigay kanyang corn grits na yan o stone grits man. Yan ang pagpabilis ng pagpatunaw ng isang pagkain ng isang manok po, na medyo madali lang siyang matunawan mga kaibigan. Pero pag ibigay mo yan sa nung medyo nagka-problema na siya, yung hindi na matunawan, ibigay mo yun, disaster yun mga kaibigan. Mas lalong di sila matunawan doon mga kaibigan. Yun po, pinalitan ko ng 3 sisiw mga kaibigan ng mga straight breed din, para hindi sila malugi naman, kawawa naman. Kasi alam nyo na, mga subscriber din natin, tuwang-tuwa sila mga kaibigan. Binigyan ko ng
tatlong straight na golden boy din ng mga babae po. Pagdating dito mga kaibigan, ang ginagawa ko lang po ay pinainom lang ng plain water lang mga kaibigan. Hindi ko pinakain. Kinabukasan, kasi yung mga manok na ganyan, kinabukasan, binigyan ko ng Bitmin Pro po. Ngayon okay na po. Wala nang problema mga kaibigan. Kaya yung mag-change feed tayo mga kaibigan, biglaan po. Talagang may tendency ng manok ay hindi matunawan po. Lalo na pag itong malalaki, katulad nitong mga 4 to 5 months old. Diba mga kaibigan, kinakain yan, mga pellets, yung katulad ng GMP3, yung mga developer, katulad ng yung mga micro pellets sa developer mga kaibigan, yun. Tapos, bigla mong i-change ng Inilton. Medyo may mga doon, may mga grains na halo na yun. Di, babigla yung isang manok mga kaibigan, hindi matunawan. Yun ang dyan mga kaibigan, kaya kung gusto kang mag-change feed talaga, bago mo i-change feed yan, mga 1 week, haluan mo ng kunting mga po, kung ano may yung ibigay mo mga pagkain, plano mong ibigay na pagkain po, mana mag-change feeding ka. Haluan mo ng kunti para masanay yung manok sa pangamoy nila, sa baho ng feeds na ipalit mo, para naman hindi mabigla yung isang manok mga kaibigan. Totoo yan. At saka pili yung maghalo ka ng corn grits, stone grits, kasi hindi pa sila, mga kaibigan, hindi pa sila nandun sa, medyo hindi sila matunawan, kasi yung hindi natunawan, tapos binigyan mo ng stone grits o corn grits, mas lalong di matunawan yun, kaibigan, kasi bilog-bilog yun Ito kasing manok mga kaibigan, pag medyo mabigla siya, lalo na pag bagong area, medyo malamig o mainit yung lugar na yun, medyo mabaguhan yung manok mga kaibigan, medyo manibago po. Kaya tayo, pag may mga ganong klaseng insidente po, may manok na dumating sa atin, itanong mo sa may-ari mga kaibigan kung ano yung binigay na pagkain po para hindi sila mabigla mga kaibigan. Tapos, pagdating sa inyo, mag-bacterial flushing ka kaagad mga kaibigan, katulad ng bigyan mo ng Titus 500. Tapos, kanin lang ang ibigay mo. Para naman medyo maganda yung panunaw ng isang manok po. Kasi yung kanin mga kaibigan, walang kontra yun. Kasi pag matunaw yun, mag-divert yun sa sugar o tinatawag nilang magpunta sa energy. Mas maganda yun mga kaibigan. Tapos kinabukasan, magtanong ka muna kung ano yung mga pinapakain doon. Tapos yun ang bigay mo mga kaibigan. Tapos bigyan mo ng mga vitamins, kung ano man yung dapat ibigay. Yun po, yun ang pinakamahalaga po pag tayo ay mag-change feeding mga kaibigan. Kailangan din natin, lalo na pag makabili ka ng manok, talaga mas maganda kung itanong mo sa may-ari kung ano yung mga kinakain niya mga kaibigan. Tulad sa atin, nagbinta tayo, ang pinapakain natin ng GMP3, tapos pagdating doon, binigyan ng Integrato na binasa. Siyempre, manibago yung manok doon, mga kaibigan. Medyo may tendency siya na hindi matunawan po. Yun lang mga kaibigan. Ito yung mga simpleng bagay, pero napaka-importante po. Yun lang po, mga kaibigan. Yun lang ating issue sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.